Si Maria ay nasa langit na po ba? Yes, nasa langit na po. Mabasa natin yan sa Revelation chapter 12. Basahin natin. Yan po ang great privilege sa ating mahal na ina na natanggap niya bilang ina ng Diyos. Dito mga kapatid, sa Panghayag chapter 12 verse 1 to 5, ang babae at ang dragon. So sa Genesis, babae at ang ahas or ang bitin. Ngayon sa end part sa book of the Bible is Revelation, no? Babae din at dragon, no? Pagkatapos nito, isang gilalas na bagay ang nagpakita sa langit. So ang nakita ni Saint John sa langit, no? Nakita niya sa langit. Nakita ko ang isang babae na ramitan ng araw at nakatungtong sa buwan. May korona siya sa ulo na may 12 kabituin, na 12 stars, no? Yung mga sundalo, mga 5 stars, 4 stars, 12 stars, no? Mahigit pa ito sa ilan, no? May corona siya na 12 stars. Hindi basta-basta itong babaeng ito. Saan na itong babaeng ito? Nasa langit po. Manganganak na siya, kaya dumadaing siya dahil sa matinding sakit. May isa pang gilagilalas na bagay. Akong nakita sa langit, isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay na may korona sa bawat ulo. So, itong dragon, bakit nakita sa langit ni San Juan? Angel po siya nung una eh. Angel po siya. So, galing siya sa langit, mga kapatid. Tinangay ng buntot niya ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon sa lupa. So, itong dragon na ito, yung demonyo. Tumayo ang dragon sa harap ng babaeng manganganak na upang lamunin ang sanggol sa oras na isilang ito. At nanganak nga ang babae na isang sanggol na lalaki na siyang maghahari sa lahat ng bansa sa mamagitan ng kamay ng bakal. Hindi nakain ng dragon ang sanggol dahil inagaw agad ang sanggol at inala sa Diyos doon sa kanyang trono. So, kita ninyo mga kapatid, ang babaeng ito ay nasa langit po. So, ito po ay, sino ba yung nanganak sa sanggol? Si Mama Mary naman. So, malinaw na malinaw, linaw pa sa sikat ng araw, mga kapatid. Hindi yan natupag kay Maria at hindi yan natupag kay Kristo, kapatid. Alam mo kung bakit? Si Kristo nang ipanganak, hindi naman inagaw sa langit eh. Lumaki nga siya sa Nazaret eh. No? Pagkatapos, after 30 years, nag-umpisa siyang mangaral ng Ebanghelyo. Isang dakilang tanda, isang babae na nararamtan ng araw. Ang buwan nasa ilalim ng kanyang mga paa, ang kanyang ulo may isang putong na 12 bituin. At siya, yung babae, nagdadalang tao. Siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Yung babae nasa langit. No? Nakita niya nasa langit. Tapos bakit nung manganganak nasa lupa naman yung manganganak na babae, at nung ang kanyang ipapanganak ay ipanganak na, inagaw. Bakit inagaw? Kasi kaya inagaw, may nakaabang na dragon. Gustong lamunin yung kanyang anak. Yan ang senaryo, kapatid, na hindi yan natupag kay Maria at hindi yan natupag kay Kristo, kapatid. Alam mo kung bakit? Si Kristo nang ipanganak, hindi naman inagaw sa langit eh. Lumaki nga siya sa Nazaret eh. No? Pagkatapos, after 30 years, nag-umpisa siyang mangaral ng Ebanghelyo. Kaya imposible na si Maria yung babae. Kasi ang ipinanganak ni Maria, hindi naman inagaw. Itong babaeng ito, nang maipanganak na yung kanyang anak, inagaw agad. Kasi may nakaabang na dyablo. No? Alamin natin ngayon, sino itong babae na may putong na 12 bituin, nakadamit siya ng araw, ang buwan nasa ilalim ng kanyang paa. Sino ang babaeng ito na manganganak? Pero tandaan mo, kapatid, bago nakita yung babae, pinakita muna yung kaba ng tipan. Kasi nga, itong babae ay tipan ito na manganganak at ang ipanganganak nito, mga Kristiyano. Ngunit, ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Ang ina ng mga Kristiyano, gaya ni Pablo at ng mga taga-Galasya, ay yung nasa taas, na ang tawag ay Jerusalem na nasa itaas. Yung Jerusalem na nasa itaas, yun ang ina natin, yun ang tipan.
Basahin natin ang Apokalipsis 21:1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos. Ngayon, merong tinatawag sa Biblia, kapatid, bagong Jerusalem, the holy city, ang banal na syudad ng Diyos, tinatawag na bagong Jerusalem, nasa langit yon. Inihahanda ng Diyos yon para maging mamanahin ng maliligtas na mga Israelita. Ang tawag bagong Jerusalem. Kaya dalawa Jerusalem, isang Jerusalem na nasa Middle East, isang Jerusalem nasa taas. Ngayon, dalawa ang inilalarawan sa atin. Dalawang tipan. Isang tipan galing sa bundok ng Sinai, no? Na nasa Arabia. Yun yung 10 utos. Isang tipan na manggagaling sa itaas, sa Jerusalem sa itaas, yun yung ebanghelyo, kapatid. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, yun ang bagong tipan. Ang ebanghelyo o bagong tipan, larawan ng Jerusalem sa itaas na siyang ina natin, sabi ng Apostol Pablo sa mga Kristiyano. So ang manganganak ng mga anak ng Diyos ay yung Jerusalem na nasa itaas, yung tipan na nanggaling sa Jerusalem sa itaas. Kaya ang ina ng mga Kristiyano ay ang tipan na bago. Sa mundo, walang anumang bagay na aagawin sa darating na panahon. Walang anumang bagay na aagawin dahil pinagtatangkaan ng dyablo kundi ang iglesia. Tandaan mo, iglesia ang aagawin. Walang ibang aagawin. Sa record ng Biblia, ang aagawin yung iglesia, yung mga anak ng Diyos. 4:16 ng unang Tesalonika. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa Kita mo, kapatid, kita mo, yung iglesia, yung mga Kristiyano, pagbaba ni Kristo, bababa siya. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Yung namatay kay Kristo, yung mga unang Kristiyano, yung mga sila Pedro, mga apostol, yung mga sila Maria Magdalena, mga namatay kay Kristo yan eh. Sila ang unang mabubuhay na maguli. Pagkatapos nilang mabuhay na maguli, yun namang natitirang buhay. Halimbawa, dadating yun ngayon. Meron sumusunod kay Kristo ngayon. Ngayon dumating yun, yung nabubuhay na natitira na sumusunod kay Kristo, aagawin kasama nila nung mga nabuhay na maguli. Aagawin sila. Pagsasamahin, patay bubuhayin, namatay kay Kristo. At yung nabubuhay kay Kristo, pagsasamahin agad yon, aagawin. Bakit aagawin? Kasi nga, doon sa talinghaga, may nakaabang na dragon gustong kainin yung ipapanganak ng babae. Tandaan mo yung babae, antipan. Ngayon ganito. And ang panganganak, para magkaanak, 9 na buwan. In the natural manner. Unti-unti yung bata, lumalaki. Pag dumating na yung 9 na buwan, naka-due na, doon lalabas yung buong bata. Ang iglesia, sa panahon ni Kristo at hanggang ngayon, binubuo pa yan. No? Lahat ng mga sa Diyos na magiging dapat, pinagsasama-sama ng Diyos yan, parang bumubuo siya ng isang katawan. Ang iglesia, ipinanganganak ng Jerusalem sa itaas, yung pinanganganak ng tipan na nanggaling sa Jerusalem sa taas. Yung ebanghelyo, yun ang bagong tipan, nanganganak yun. Basahin natin sa Korinto 4:15. Sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ayan, ang Ebanghelyo nanganganak eh. Yan yung tipan na galing sa Jerusalem sa taas, dinala niya sa lupa. Nanganganak yan hanggang ngayon. Kaya halimbawa, ako pinapangaral ko Ebanghelyo, manganganak yan. Sana makasama ka dun sa maipapanganak ng Ebanghelyo, no? Pag nabuo na ngayon yung katawan, yung iglesia,
nabuo na, yung kabuuan nun, inaabangan ng demonyo para wasakin. Ang katunayan, ngayong hindi pa nga buo, nung panahon pa ng mga apostol na nag-umpisa yung iglesia, gusto nang wasakin ni Satanas eh. Mga Kristiyano, inuusig, tinutukso para humiwalay, ganon. Pero nabubuo yan unti-unti. Sa panahon ng mga apostol, nabubuo. Para bang yung ebanghelyo, mailalarawan mo sa isip mo, ang ebanghelyo pala, ang ina ng Kristiyano, unti-unting nanganganak. Sa panahon ni Pablo, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng ebanghelyo, sabi ni Pablo. Unti-unti sa pangangaral ng ebanghelyo na ipapanganak, naiipon yung mga Kristiyano. Pagdating nung kahuli-hulihang nakatakdang maanib sa ebanghelyo, sa iglesia, sa Biblia, yun na yung darating na, kumbaga, yun na yung ikasyam na buwan, ipapanganak na, mabubuo na. Aabangan ng diablo yun. Para lamunin niya o perwisyuhin, pero aagawin ng iglesia. Kaya ang sabi ni Pablo, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Ang nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na natitira, yung sumusunod kay Kristo, aagawin kasama nila sa alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Aba, edi hindi pala si Kristo yung aagawin. Ang aagawin ng iglesia para salubungin si Kristo.